Bago ang panggigit-git na yan ng China sa Sabina Shoal, hinarang at binangga rin ng China Coast Guard ang medical evacuation para sa isang Pilipinong sundalong may sakit sa Ayungin Shoal. Tinawag yang barbaric at hindi makatao ng Philippine Coast Guard. Nagbabalik si Camille Samonte. Kuha ang video na ito ng Philippine Coast Guard noong May 19 sa Ayungin Shoal. Sakay ng speedboat, magsasagawa dapat sila ng medical evacuation sa isang sundalong Pinoy na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. May sakit ang naturang sundalo. Pero habang papunta sa BRP Sierra Madre para sunduin ang sundalo, bigla silang hinarang at pinalibutan ng mga rubber boat ng China. We're going to medevac some personnel. We're going to medevac. We have a sick personnel on that boat. Naitaboy naman ng PCG ang rubber boat ng China. Sagin natin, mabibigat kami. Pero may ibang Chinese vessel at speedboat pa palang nakaabang. Nakipagpatintero pa ang ating Coast Guard bago tuluyang nalusutan ng barikada ng mga Chinese vessel. Hanggang sa nakalapit ang ating speedboat sa rubber boat kung nasaan ang may sakit na Pilipinong sundalo. Pero habang nililikas ang sundalo, binangga pa ng Chinese rubber boat ang speedboat ng PCG. Inabot ng 1.5 oras bago nadala ang sundalo sa Palawan kung saan siya dinala sa ospital. Ang ginawang yan ng China, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric at hindi makatao. Nangyari yan sa parehong araw kung kailan inagaw ng China ang supply ng pagkain at gamot na ihahatid dapat sa mga Pilipinong nasa BRP Sierra Madre. It just goes to show na whether it's just an ordinary supply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration dahil this is a humanitarian mission. And yet they still didn't at least ease the tension, no, in hampering our operation. It just goes to show na wala talaga silang pakialam in whatever, whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Depensa naman ng Chinese Foreign Ministry kung nag-abiso lang daw sana ng maaga ang Pilipinas. Papayagan daw nila ang medical evacuation. Pero hindi raw dapat natin ito gawing excuse para makapaghatid ng mga construction material para umano permanente na nating okupahin ang Ayungin Shoal. Kinondena naman ng ilang senador at kongresista ang panibagong panghaharas ng China. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, walang puso at walang pakialamang China sa kaligtasan ng mga tao. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert East Barbers, mas masahol pa ito sa mga iligal na pangwawater cannon ng China sa ating mga barko. Hinimok niya si Pangulong Bongbong Marcos at mga kinauukulang ahensya na maghain ng criminal complaints laban sa China sa mga international body. Para naman sa isang security analyst, posibleng maging ugat ang insidenteng ito ng mas malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. As long as the China party and of course yung Philippine government will have different narratives, different strategies, patuloy talaga itong aggression in the West Philippine Sea. At ang question doon is how far the US will support us if in case there is the invocation of the Mutual Defense Treaty. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.